Sa mga nanonood po, sumusubaybay po sa Light of Truth Ministry Incorporated, good morning po sa inyo. Ano po, nasubukan na po ninyong magpasaring? Tama ba yung magpasaring? Sa Ilocano kasi yung agpasagid. Magpasaring. Nasubukan na ninyo. Tiyak ko na nasubukan na ninyo nagpasaring. At, right? At nasubukan na rin ninyo na napasaringan. At iba't iba yung ating reaction pagka tayo ay napasaringan. At pagka naman tayo ang nagpapasaring, may mga layunin kasi tayo kung bakit tayo nagpapasaring. Right? Ang mga tao kung nagpapasaring, pagka bad na tao ito, wala siyang ibang pakay kundi yung manakit ng damdamin ng isang tao. Lalo na pagka nagpapasaring siya dahil naiinggit siya. Di ba may ganon? Nagpapasaring ang iba, yung salita nagpapasaring dahil naghahanap talaga ng away. Yun ang pinaka-outlet niya para mailabas lang niya yung kanyang yung hinanakit kaya nagpapasaring. Maraming tao na ganyan. Pero hindi naman lahat ng mga tao ay ganito ang kanyang character. O minsan nga nagpapasaring tayo, joke lang. Ano? Doon sa mga pasaring natin na joke, siniseryoso naman ang iba. At pagka siniseryoso natin ang magpasaring, joke naman yung kanyang reaksyon. Okay. At gusto kong mapagtanto rin ng Light of Truth Ministry at ng iba pa na ang Diyos. Nasubukan yung napasaringan na kayo ng Diyos? At ang Diyos kasi, nakikita ko dito sa Bible, nagpapasaring siya. Pero ang ganda ng kanyang layon kung bakit nagpapasaring siya sa tao. Tinitignan ko nga sa mga apostol din kung meron din ganitong paraan sila, kung nagpapasaring sila. Kasi ang Diyos nagpapasaring talaga. At nasumpuhan ko sa buhay ni Pablo na nagpasaring din siya talaga. At hindi masama ang magpasaring, lalo na tama ang iyong nilalayon. Ang Diyos nga nagpapasaring, pero tama ang kanyang layunin. Pero ang tao, pagka nagpasaring, ito'y bunga doon sa kung anong gusto niyang mangyari na bad. Pero ang Bible, pagka ang Diyos ang tinignan mo, napakaganda ang kanyang mga purposes. Si Paul nga, nakita ko yung kanyang pasaring ay napakaganda. Noong si Pablo ay nabilanggo na dahil doon sa pagpapahayag niya sa kaligtasan, tungkol kay Kristo Jesus na siya lamang ang pagmumula ng kaligtasan. Nung siya ay nasa korte, ay minsan ginamit niya ang bagay na ito para una sa lahat ay maipagpatuloy niya yung kanyang ministeryo bilang isang light. Yung liwanag sa mga Gentiles. Ay ganito rin ang kanyang ginawa. Nung siya ay hinahatulan, nung siya ay nasa trial court, ay napagtanto ko minsan ginawa niya ito. Kaya nga babasahin natin ang bagay na ito. At wala siyang ibang dahilan kung bakit ganito ang kanyang ginawa, itong si Pablo, ay para iparating niya yung katotohanan ng Diyos na kanyang hinakawakan at para patunayan niya sa mga tao na hindi siya sinungaling. At ang Diyos ay malaki, anuman ang kanyang ginagawa, ay totoo ang kanyang sinasabi at totoo ang Diyos. In the book of Acts,
23 po tayo. Nung maraming nagpapatotoo kay Pablo na siya ay hindi mabuting ministro at kasinungalingan lamang ang kanyang sinasabi sa Jerusalem at sa bawat dako na kanyang pinupuntahan, ay yun ang dahilan kung bakit hinatulan siya na isang manggugulong tao. Pero sa harapan ng mga taong may kapangyarihan na humatol kung tama o hindi ito si Pablo, ay ganito ang kanyang sinasabi. Verse 6. Huwag niyo kalilimutan sa verse 1 ay meron tayo dito. Sa verse 1 muna tayo. And Paul, earnestly beholding the council, said, Men and brethren, I have lived in all a good conscience before God until this day. Nasa harapan siya ng mga judges. Ano po? Kaya ang address, ang mga salita, ang mga salitang kanyang pagtutunggali ay naka-address po sa mga taong hahatol sa kanya. Kung tama ang kanyang buhay o ang kanyang mga pinapatuhanang salita. Sabi niya doon sa harapan ng mga hukom, narito ako, mabuti ang aking kalooban hanggang sa ngayon. At doon sa napakaraming mga patutuo na laban sa kanya, ganito yan eh. Nung pinatutuhanan ng maraming tao na gumagawa ng kalikuan itong si Pablo, halos hindi siya manaig. Ngunit, sa isang banda, nung mapagtanto ni Paul na ang mga tao na nasa kanyang palibot ay may dalawang uri ng relihiyon, isa doon ang Pharisee na kanyang pinanggalingan at ang iba naman ay Sadducees. At ang Pharisees at Sadducees ay magkaiba ng paniniwala. Magkaiba ang relihiyon, magkaiba ang paniniwala. Kaya nung pagtanto ni Pablo na ang dalawang relihiyon na ito ay nandoon sa pagpupulong at nakikinig doon sa pagdinig doon sa kanyang kaso, ganito ang sinasabi ni Paul. Ang galing talaga ni Paul. Let me try. Verse 6. But when Paul perceived, nang matanto ni Pablo, that the one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out into the council. He cried out into the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. Of hope and resurrection of the dead, I am called in questions. Nung mapagtanto niya na may dalawang relihiyon doon na nakikinig doon sa kanyang trial, nagsalita si Pablo doon sa council, sa mga hukuman na tao. Nagsalita siya, pero ang kanyang salitang ito ay hindi talaga doon sa mga hukom, kundi doon sa mga nakikinig na dalawang relihiyon. Hindi na siya miyembro ng relihiyong Pharisees. Umalis na siya roon. At hindi rin siya miyembro ng Sadducees. Kaya nung makita niya ito na may dalawang relihiyon doon, nagsalita siya sa mga judges. At nung sinasalita ito ni Pablo sa mga judges, nagkaroon na ng division dito. Pinasaringan niya yung dalawang relihiyon, kaya sila yung nagbanggaan. Alam mo naman, yung pasaring, nagsasalita ka sa isang tao, pero yung isang tao doon, naka-address yun. Naintindihan natin? Let me read. But when Paul perceived that one of the were Pharisees and the other Pharisees, Sadducees and Pharisees, he cried out in the council. Sumigaw na siya doon sa mga hukom. Men and brethren, I am a Pharisee, the son of the Pharisee, of the hope and resurrection of the dead, I am called in questions.
And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees, and the multitude was divided. Makita nyo itong pasagid, yung pasaring ni Pablo, doon sa dalawang grupo. Kaya, na-divide. Yung maraming tao doon na nakikinig, nag-iisyoso kung ano ang magiging resulta doon sa kanyang kaso, ay talagang nagka-resulta nga talaga ito ng girian sa dalawang relihiyon. Makita nyo yung pasagid ni Pablo doon? Para lamang maiparating yung katotohanan ni Pablo, magpapatuloy siya ng magpapatuloy. Hindi dapat siyang magilty doon ng gano'n na lamang. Kaya yung kanyang desire, yung kanyang gusto na hindi siya anong tawag dito, mahatulan at hindi na maipagpatuloy yung kanyang patutuo kay Kristo Jesus na mayroong pagkabuhay na maguli. At si Jesus nga ang patunay na pagkabuhay na maguli ay nagpatuloy nga ang kanyang gawain. At doon nakarating siya sa mga harapan ng mga hari. At habang dinidinig ang kanyang kaso ay nakapagpapahayag siya ng katotohanan. Naiintindihan po natin? Kaya ganoon ang ginawa ni Apostol Pablo upang maipagpatuloy niya kahit papano bilang isang bilanggo ni Kristo ay hindi pwede, sabi nga ni Pablo kay Timoteo, hindi pwedeng maibilanggo, hindi pwedeng matalian ang salita ng Diyos. Na kaya si Pablo ay nandun sa bilangguan, nagpapatuloy ang salita ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Maganda yung pasaring, maganda yung purposes. Hindi katulad ng iba. At ang mga pasaring na ito sa buhay ng mga tao sa kanyang harapan noon ay hindi naman talagang maganda ang resulta. Na-divide ang grupo. Pero doon sa ibang banda, maraming kumampi kay Apostol Pablo. Doon sa kanyang pasaring na ito. Ang sarap, hindi pala bad ang magpasaring, lalo na kung totoo. Yung hangarin natin, na may pagpatuloy natin yung ating, kung sino tayo, at kung ano yung nasa atin na totoo. Katulad ni Apostol Pablo. At minsan nga, nung ang Panginoong Yesus ay nagpapahayag, maganda yung pasaring niya. Minsan kasi, isang araw sa kanyang pagpapahayag sa kaharian ng Diyos, ay simulat sa Paul sa kanyang ministeryo, meron na yung mga relihiyong ito, Sadducees, Pharisees, at mga scribes, ay ito yung mga tumutuligsa doon sa kanyang pagpapahayag sa katotohanan. Na siya lang talaga ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon doon kung hindi sa kanyang kamatayan, kung hindi yung sampalatayanan siya. Walang makakaparoon doon. Meaning to say, walang maliligtas. Walang makakaparoon. Liban sa akin. At sa kanyang pagpapahayag na ito, marami sumusunod. Iba't ibang relihiyon ang mga ito. At minsan nga, noong sila ay naglalakbay, at nagutom ang kanyang mga apostol, ay sa gutom nila, kumakain sila na hindi naguhugas ng kamay. Tama ito, sa Matthew 15. Siyempre, pagka gutom na gutom ka na, ay talagang kamutin mo na. Lalo na pagka nasa taltalon ka doon, yung nagraraop ka, nagtatanim, ang hugasan mo ay doon sa tubig na tinataniman mo, at ganyan mo lang yung kamay mo, okay, nakakain ka na. Siyempre, nagugutom at saka wala naman talagang tubig na ganong kalinis. Madalas na ganon. At hinatulan ng mga Pharisees ang mga apostol na lumalabag doon sa mga katuruan ng mga matatanda. At dito sa bahagi ito, nagpasaring ang Panginoon. Matthew 15. Verse 1. Then came to Jesus scribes, Pharisees, which were at Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. Oh, yan na yung laban ng mga relihiyong ito. Bakit ang mga alagad mo hindi sila naguhugas ng kamay pagka kumakain sila? Yung katuruan ng matanda,
Yung mga matatanda natin, bakit hindi nila sinusunod? Diba ganyan ang mga matatanda natin noon? Masama ka raw pagka hindi ka naghugas ng kamay. Masama pagka kumakain ka na kumikidlat at kumukulog. Lahat yun ay masama sa kanila. Ito ay katuruan ng mga matatanda. Maraming katuruan ng mga matatanda na hindi totoo. Diyan sa river natin, ang katuruan nila mayroong sirena dyan. Hindi totoo yan. Ang katuruan nila may aswang. Pero hindi totoo na may aswang at may vampira ikaw. Ay, bakit nagkadikit yun? Pwedeng putungan yun? Hindi totoo lahat yun at yun ay nasalin talaga sa atin yun. At nung nabanggit ng mga iskriba ito at ang mga Pariseo itong katuruan ng mga matatanda, hindi katuruan ito ng Diyos. Pagkatapos nito, tinawag ng Panginoon ang maraming tao. Ganito ang sinasabi dito sa Matthew 15, verse 10. And he called the multitude and said unto them, Hear and understand. Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Kasi ang sinasabi nila, magkakasala ang isang tao, marumi ang isang tao sa harapan ng Diyos pagka hindi ka naghuhugas ng kamay. Pero ang sabi ng Panginoon, ang kanyang sagot ay, halika kayo rito. Lumapit kayo sa akin. Pakinggan nyo ito. At unawaing mabuti. Ang sabi ni Jesus sa kanila. Hindi nakakarumi sa tao sa harapan ng Diyos yung mga pumapasok dito. Kaya kahit hindi ka naghuhugas ng kamay, hindi ka nagkakasala. Ganon. Dahil, ang nagbibigay ng kasalanan sa tao, ang sabi ng Panginoong Hesus, ay yung kung ano ang laman ng kanyang puso. Dahil doon sa kanyang puso nang gagaling ang pagnanakaw. Ang makikamalala, anong tawag dito? Fornication. Tama po yun. Nung tinawag niya ang mga tao, hindi nag-message siya. Pero nandun pa rin yung mga relihiyong ito. Alam nyo, nagpapasaring palaga ang Panginoon sa kanila na iba ang kanyang kinakausap. Let me read. Verse 11. Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Then, after the message, verse 12, Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? Hindi mo ba alam, Panginoon, na yung sinabi mo, natisod yung mga... Sino yung mga natisod? Mga Pharisees. Dahil, nagsalita si Jesus, pinasaringan niya yung mga Pharisees. At yan naman ang totoo. Hindi lahat kasi ng pagpapasaring ay nagkakaresulta ng mabuti. At kung minsan, kung hindi ka talaga mabuting tao, hindi mabuti yung reaction mo. At sinabi ng mga apostol, natisod sila sa sinabi mo. Lalo silang nagalit sa iyo, Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon, hayaan mo yung mga yan. Alam nyo, ang nakasunod dyan, alam nyo, ang hindi tanim ng Ama ay bubunutin yan. Kasi yung mga katuruan ng mga matatanda, hindi naman talaga tanim ng Diyos yan. Kaya kailangang mabunot yan. Hayaan nyo sila at yan ay mga bulag na taga-akay doon sa mga bulag. Biruin nyo yan, aakayan mo yung bulag, ang mga aakay bulag din, di walang pag-asa. At nagalit nga sila. Ang gusto lang naman ng Panginoong Hesus kung bakit ganito ang kanyang hangarin na magpasaring doon sa sinasabi niyang ang lumalabas o ang pumapasok sa bibig ay hindi karumihan sa harapan ng Diyos. Kahit anong kainin mo. Hindi ba tama yun? Para lamang maituwid nila ang kanilang mga daan na ang kanilang hinahawakang doktrina ay hindi naman doktrina talaga ng Diyos. Dapat magising naman sila. At para naman yung pagsamba na kanilang ginagawa ay hindi mawalan ng kabuluhan. Yun naman ang pakay ng Diyos .
Kaya ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa kanila, tamang-tama talaga yung sinasabi ni Isaiah sa inyo, na ang mga taong ito ay lumalapit sa akin ng bibig, pero ang kanilang puso, ang layo-layo naman. Kaya tuloy, dahil sa sinasabi nilang katuruan ng Diyos, yung katuruan ng tao, kaya ang kanilang pagsamba ay talagang walang kabuluhan na. Ang gusto naman talaga ng Diyos kung bakit pinapasaringan niya ang mga ganitong uri ng relihiyon ay para yung kanilang pagpapagal bilang isang sinasabi nilang sila ay mananamba ay maging totoo. At yung sinasabi nilang tama ang kanilang katuruan ay sana'y maging totoo sana. Kaya maganda naman ang layunin ng Panginoong Hesus yung hindi mawalan ng saysay ang mga pagpapagal ng mga tao o ng mga grupo ng relihiyon kung tungkol doon sa pagsamba at pagsisilbi sa Diyos. Dahil sa gusto nila at ayaw nila, katuruan ng tao, ang nasa mga relihiyon at ang katotohanan na yan ay hindi talaga katotohanan. At ang mga pagsilbi at pagsamba ay talagang hindi na makatotohanan. Ay sinasabi nga ng Panginoong Hesus, wala nang silbi pa ang mga pagsamba, wala nang silbi pa ang paglapit mo sa Diyos. Dahil hindi mo mini-maintain ang pagsamba. Sinasabi dito ng Panginoon, hindi ko alam kung kailan ito maipapahayag ulit ng lingkod nyo, kailangan ma-maintain natin ang pagsamba nating totoo. Isa rito ay yung tama ang iyong katuruan. Siyempre, yun ang mahalaga. Dahil magiging walang saysay ang inyong pagsamba, pagsisilbi sa Diyos, pagka hindi tama ang ating katuruan. Amen? Hindi ba maganda yung layunin ng Panginoon na kahit masaktan ka, hayaan mo ang mahayaan? O, di ba? Mahirap yun. Sabihin niya sa light of truth, hayaan mo ang light of truth, lack of truth yan. Maganda po yan. Para alam naman nila kung nasa tama sila o nasa mali sila. Ang huli po natin dito, pinakahuli, tignan ko nga din sa Isaiah. Ito po yung huli natin, chapter 6 ng Isaiah, verse 8. Sabi na Isaiah the prophet, also I heard the voice of the Lord, saying, whom shall I send? And who will go for us? Verse 8 po yan. Then said I, here am I, send me. Nung marinig na Isaiah the prophet, na ang Diyos na nagsasalita, pero hindi sa Isaiah ang kinakausap. Ano? Ang sabi ng Diyos, sino kayang susuguin ko? Sino kayang pupunta kasama natin? Nung marinig ito na ni Isaiah, sabi ni Isaiah, dito ako, Panginoon, ako na lang suguin mo. Di ba ang ganda? Pinapasaringan ka, tapos ikaw ang sumasagot. Minsan nga ang sumasagot tayo kahit hindi tayo ang kinakausap. Di ba bad? Ang mga matatanda, pagka nagsasalita at sumasagot yung bata na hindi kinakausap, bad yan! Pero pagka siya naman, pagka yung bata ay nagsasalita, siya ang sumasagot, hindi niya sinasabing bad siya. Di ba? Pakiramdam niya, good siya lahat. Pero pagka bata na, sasabihin niyang bad. Eto, sumagot sa Isaiah. Pasaring Sino kaya ang susuguin natin? Sabi ni Isaiah, ako, Panginoon, dito ako. Ano lang. Bihira. Ang daming members sa Light of Truth Ministry, kulang ng servant. Many members of the Light of Truth Ministry, kulang ang trabahador. Dahil hindi nangangahulugan na kung ikaw ay members ng Light of Truth Ministry, ay trabahador ka. Kulang yung mga nagtatrabaho.
sa palagay ko, pagka ang Diyos nagsalita ngayon, diyak mo, no, da sumangbot, siyak apo, siyak. Yung nag-uunahan, hindi ako muna. Bihira yun. Ay, wala ako dito. Ano? Pero sa Isaiah, ang ganda. Ang gandang tularan siya. Gusto niya kasing maging, instrumento siya ng Diyos. Yun naman gusto ng Diyos talaga, yung ang buhay natin ay maging instrumento ng katwiran. Sa Romans chapter 6 yan. Huwag maging instrumento tayo ng kalikuan. Mas gustuhin sana natin bilang isang ligtas na tao na instrumento tayo ng katwiran. Amen? Ang katawan natin na ito, ipapagamit natin sa Diyos. Pagka ang Diyos ang gagamit sa atin, pawang sa katwiran niya tayo gagamitin. Kaya kahit sana hindi magtitinig ang Diyos, dahil hindi naman na siya magtitinig sa ngayon ng ganon, Panginoon, I am ready. O, kas Jekuma, hindi GMA serbisyong totoo. Hindi namin kayo tatangkalan. Serbisyong totoo. Gusto ng Diyos kasi doon sa kanyang pasaring na ito, ay talagang totoo namang kulang ang trabahador. Maraming members ang mga Hudyo, pero kulang talaga ang trabahador din ng Diyos. Totoong ang mga Hudyo ay saksi ng Diyos, pero kakunti ang trabahador doon. Bihira kasi yung tao na kumakagat doon sa hamon ng Diyos na pasaring na para dalhin yung kaligtasan sa ibang tao. Yung sabihin ang katotohanan sa ibang tao. Yung sabihin sa tao yung kamalian ng tao. Bihira yun. Bihira. Para mapagtanto naman sana, pagka may mga servants na katulad ni Isaiah, ay mapagtanto nila na posible talagang darating yung galit ng Diyos pagka hindi nila ito nalaman. Marinig nila o hindi, darating yung galit ng Diyos. Kaya hindi naman gusto talaga ng Diyos na gano'n na lamang na marinig nila o hindi ang kaligtasan, marinig nila o hindi yung may hatol na darating, ay talagang darating yun. Pero mas maganda para sa panig ng Diyos na sino kaya ang trabahador sa Light of Truth Ministry na makakasama natin. Di ba? Sabi siya, ay wala kami Panginoon, wala kami time. Sana yung hamon na yun ay merong kakasa at sasagot. Kami po, ang Diyos na nagpapasaring, ito ay sa ikabubuti talaga natin. Kung mabuti tayong Kristiyano, gagawin talaga natin na stepping stone ito. Naintindihan natin yung stepping stones para matapos natin yung trabaho natin. Yun naman ang maganda dyan mapagtanto natin yung mga bagay na yan. Pagka naka-challenge tayo, ay ginagawa nyo ito para yung mga malalaki at mga dakilang bagay ay magawa rin natin. Sa buhay natin. Sinasabi niya ito para naman nagpapasaring siya para makita natin kung sino tayo. Diba? Kung minsan yung pasaring nila, totoo. At nakikita natin, doon sa kanyang pasaring, totoo pala. At kung mabuti tayong tao, gagawin natin itong isang malakas na puwersa para doon sa ating tagumpay. Pero pagka bad kang tao, ay ganito, sige, patasan! Pero ang iba naman ay magsisikap ako. Yung salita nyo, kailanman ay hindi kami rarangya. Kami ay palamutin na lamang na ipinaparinig nyo sa amin. Dito pala sa kanyang puso. Yung hamon na ito ay gagawin niyang ito yung magmo-motivate sa kanya para abutin niya yung kanyang tagumpay. At alam kong ganito ang Diyos. Yung mas marami yung ating magagawa sa Kanya. Yung mas matuwid tayo sa darating na araw kaysa noong tayo ay nagsimula sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin.
Kaya kung may mga pasaring man tayong naririnig, Pastor, araw-araw ba nagpapasaring ng Diyos? Hindi naman. Madalas na ang pasaring ng Diyos ay ito. Pagka nagbabasa ka, lalo na pagka nakikinig ka. Dahil ang sinasabi ni James sa chapter 1, ayun na mistaken verse 22, ang nagbabasa pa yun para siyang nagsasalamin. At makikita niya ang kanyang sarili. Habang nagbabasa ka, nakikita mo kung anong uring tao ka. Kung gaano ka katuwid, kung gaano ka katapat sa Diyos, kung gaano ka nagmamahal sa iyong kapwa, kung gaano ka nagmamahal sa Diyos. Ganoon. At pagka nakita mo ang iyong sarili sa pagbabasa, lalo na sa pakikinig, dahil naipapaliwanag itong mabuti, ay huwag na sanang kalilimutan pa kung sino tayo. Dahil walang silbi ang magbasa na hindi naman isinasagawa. Walang silbi ang nakikinig na hindi naman isinasagawa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, madalas na ang salita ng Diyos nagpapasaring. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 3 ba ito? 16, ang salita ng Diyos mapapakinabangan para turuan ang tao, para sansalain ang tao, para iituwid ang tao doon sa tamang landas ng katwiran. At upang maging ganap ang tao ng Diyos. Ito. Tama po? Kaya angkinin natin na sa lahat ng panahon, lalo na pagka nakikinig tayo, na ang mga pasaring ng Diyos ay magbibigay sa atin ng lakas para itulak tayo doon sa gusto ng Diyos, sa kanyang kalwalhatian. At yung matapos din natin yung ating mga trabaho, okay ito, hindi masama, pagka mabuti tayo. Pagpalain po kayo ng Diyos. At nawa po ang messages po natin ay sa paglaon ng panahon, ay maalala po natin na ang Diyos nagpapasaring sa ikabubuti natin. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Ang puso namin ay bukas naman, Panginoon, na makarinig po kami na iyong salita. Yung mga pasaring na ikabubuti namin. Dahil totoo naman po na may mga panahon na nakakalimutan namin ang aming pong mga pananagutan. Nakakalimutan po namin ang aming buhay ay isang banal sa iyong harapan. At tama lang naman po na sa mga tamang panahon na pasaringan mo po kami ay tatanggapin po namin. Salamat po, dakilang Diyos, sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.